Sino bang mangmang? Tinatanil kayo paloob sa teritoryo ninyo, dinudukot yung mga sibilyan nyo. Araw-araw, pinapaliburan kayo ng mga man-made, mga homemade na mga rockets. Nakita sa internet yung homemade nila ng mga rockets. Sa likod bahay ng ginagawa, yung mga PVC pipes lang yun. Pero yung yung potential danger, talagang lethal yan, makakamatay talaga yan. Tsaka yung psychological effect yan sa civilian. Kasi ang halaga niyan, mura lang $500 to $800 per missile o projectile. Eh, ang pangontra ng Israel, nagkakahalaga ng $55,000. Iron Dome nila, imported from Israel. From Israel, from the US, $55,000 yun. Kahit anong angulo, pagka may lipad, hahanapin yan at parang Scud missile yan eh. Cheap lang yung mga sa kaya mabilis silang mga produce. Danger talaga yan sa kanila. Kaya pinasok na nila yung gasa. Pero matagal na yung conflict na yan, mga kapatid. Kaya hindi matanggap ng mga Palestinians na tayo lang kayo dito, ba't kayo gusto mag-occupy? Ang kapitid naman ng Israel, binigay na sa mga magulang namin yan. Binigay na sa amin ng Diyos mismo. So they cling to the Abrahamic covenant and they cling to the Palestinian covenant. So yun, binasa natin kanina, yung Exodus chapter 6. So tayo po yung magpatuloy sa ating series Philippians chapter 3. Tayo po ay nasa verses 4 to 11. And we've been discussing or talking about winning in losing. Explains to us the details of Paul's conversion, more particularly the things that go to his mind during his conversion. Dahil yung account ng kanyang conversion sa Acts chapter 9 verses 1 to 9 deals mainly on the details, pero yung mga tumatakbo sa isip ni Paul hindi nabanggit ni Lucas, kundi si Apostle Paul mismo ang naglagay ng mga nag-testify. Ano yung mga nangyayari sa kanya? We have emphasized this morning na sa bawat conversion, sa bawat naliligtas na tao, bago nangyayari yan, meron munang internal work ang Diyos sa bawat tao. So, yan ang dapat na ma-realize natin. Kumikilos muna ang Diyos sa kalooban ng tao. Actually, yung conviction, pwedeng mangyari yan sa iba't ibang panahon. Kino-convict ka ng Holy Spirit. Pero meron mga moment na kahit ako-convict ang tao, nire-resist. Pero pag sinabing na-convert na yung tao, safe na yung tao na yun pag na-convert. And yung conversion ng tao, tuloy-tuloy na mangyayari. Magkakaroon ng unti-unti na pagbabago sa kanyang buhay. Pero yung moment ng kanyang conversion, start yung change of mind niya, yun na yung moment ng kanyang kaligtasan. Although yung conviction, pwedeng dumating, minsan pwedeng mawala. Sabi ng Bible, my spirit will always not strive with man. Hindi ako parating magko-convict sa tao. Kaya kapag nako-convict tayo ng Holy Spirit sa preaching, magpasalamat po tayo. Dahil ang banal na Espiritu nangungusap pa sa atin. Dahil sa pangalawang ulit, na kapag narinig muli yan, baka hindi mo na makaramdaman yung conviction. Parang sanay ka na marinig yan, hindi ka na na-antig, hindi ka na nababagabag, hindi ka na nababatter, or parang maging kalus, pagkakalin na yung damdamin o yung budi, at hindi ka na muling makakaramdam pa ng pangungusap ng banal na Espiritu. Dahil hindi na nga siya pangungusap. Actually, nangyari yan kay I do not know if it's Felix or Festus, na pinapatawag niya si Paul para mag-preach. Ano bang mensahe mo?
At yung mga unang pagkakataon na napapakinggan niya si Paul, nakakaramdam siya ng pagkatakot, alarma siya. Okay? Oo, pero yung mga sumunod na pagkakataon, wala na. Wala na, hindi na niya nararamdaman yun. So, sa ating mga mananampalataya, maaaring mangyari din yan. Kaya, kapag tayo ko'y nako-convict sa mga preaching, nako-convict sa nababasa natin, huwag nating labanan, huwag nating i-resist. Because the Holy Spirit will not always strive. When He was grieved, pagka siya po'y nabigati, maaaring hindi na po siya mamusa ng kagaya ng ginagawa niya ng una. Okay, so in this passage, makikita natin yung personal testimony ni Apostle Paul, nung siya maligtas, anong tumatakbo sa kanyang isipan. Philippians 3:4-11, though I might also have confidence in the flesh. Kung ang pagbabatayan yung may pagmamalaki sa mga na-attain through human effort. Sabi niya, kung meron kayong may pagmamalaki, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, sabi niya, I more. May mga taong inaakala nila, may pagmamalaki nila ang kanilang human attainments or achievements. Mas higit na meron ako may pagmamalaki. So ito yung mga credentials, Apostle Paul circumcised the 8th day. Si Abraham, hindi nga na-circumcised ang 8th day. I do not know if Isaac was even circumcised on the 8th day. Pero si Apostle Paul sabi niya, I am an 8th dayer. Yung kung ano yung eksakto na in-instruct kay Abraham, in-instruct kay Moses, nangyari sa akin yan. Malaking bagay sa mga Israelita yan. Ang na-circumcised. Ine-equate nga nila yun sa kabor ng Panginoon. At pagka hindi ka na-circumcised, you are cut off from your people. Naging outcast ka. Pinapalayas ka at inaalis ang pagka-Jewish citizen mo. Pag hindi ka tuloy. So, ganun ka big deal sa kanila yan. Ano pa siya? 8th dayer. Circumcised the 8th day. Ano pa? Of the stock of Israel. Ano ba yung importansya nung sabihin mo na ikaw ay of the stock of Israel? Apparently, parang ilan sa mga Judaizers dito na nangaharas sa mga simbahan ng Panginoon, hindi naman talaga Israelites by blood. Neither were they Israelites by race or by blood. Kundi mga proselyte lamang sila. Kaya sabi niya, kung yan lang yung pagmamalaki nyo, wala kayo sinabi sa akin. Na-anticipate din ni Apostle Paul mga tumatakbo sa isip ng mga ito Kasi sabi niya, kung yan lang din pagmamalaki nyo, ako lahat yan, nangyari sa akin yan. Pero hindi yan ang inaasahan. I am of the stock of Israel. Ano pa? Kanyang pwedeng pangawakan. Of the tribe of Benjamin. So what's so big deal kung ikaw ay tribe of Benjamin? Of Benjamin. Alam niyo po ba na si Benjamin? Anak yan ni Jacob. Di ba Jacob is Israel? Nung nakipag-wrestling si Jacob sa angel of the Lord, pinalitan ng angel of the Lord ang pangalan niya. Kasi yung pangalan Jacob, hindi maganda meaning yan The name Jacob means deceiver. It means supplanter or deceiver. Madayak tao. At totoo naman, he lived to his name. Dinaya niya yung tatay niya, dinaya niya yung kapatid niya, dinaya niya biyanan niya. Ang dami niyang dinaya. Ngayon, matapos yung kanyang wrestling with the angel of the Lord, sabi ng angel sa kanya, hindi ka na ako, magiging ka ng Israel. So si Israel, magkaroon ng 4 na mga kababaihan sa kanyang buhay. 2 naging asawa niya at yung 2 ay concubines. Kaya kung si Isakar ka lang, wala ka sa akin, Benjamite ako. Bakit? Sino ba si Isakar? Anak lang niya yan sa concubine, either kay Bilha o kay Zilpa. Mga personal alala yan, mga PA. Mga personal assistant lang yan ni Leah at ni Rachel. Kung dahil ka lang, Isakar ka lang, wala ka sa akin, Benjamite. Sino ba si Benjamin?
bunsong anak ni Jacob sa kanyang paboritong asawa. Dahil doon mismo sa dalawang asawa niya, may mas paborito siya sa lahat doon. Na pinagtrabahuan niya ng 40 years. Bago niya nakuha, 40 years. Oh. At alam niyo ba kung nasaan ang capital ng Israel? Hindi na Tel Aviv, ngayon lang yung Tel Aviv eh. Oh, Jerusalem ang capital. Alam niyo kung nasaan ang capital? Nung nahati ang Israel, di ba, 10 tribes and 2 tribes, Northern Kingdom is the 10 tribes, and the 2 tribes is the Southern Kingdom, na tinawag na Judah, pero actually, dalawang tribes yun. Judah and Benjamin. Pero alam niyo kung saan matatagpuan ng capital? It's in Benjamin. Sa Benjamin. Tsaka mga Benjamites, during the captivity in Assyria, during the captivity in Judah, marami sa mga Israelites, after the captivity, hindi na nila matukoy ang kanilang lineage. Masyadong nagulo ang kanilang lineage, yung kanilang ancestry, yung kanilang linya ng kanilang mga pamilya. Naguluhan na sila dahil sa nagawa ng rampant na mixed marriages. Pero ang mga Benjamites, no, hindi nila ginawa yan. Kaya sabi niya, I am a Hebrew of Hebrews of the stock of Benjamin. Sino ba ang kauna-unahang hari ng Israel? A Benjamite. Saul. Sino ang nag-protect sa kanila sa genocide? Muntik na silang ka-wipe out during the time of Queen Esther. Diba? Pinagplanuhan sila ni Haman para ma-wipe out. Pumirma ang hari. Ngayon dahil sa hari, hindi na niya mabawi yung kanyang pinagtibay sa pamagitan ng kanyang pirma, ang pwede na lang niya gumawa ng panibagong edict or panibagong utos. Kasi ang utos niya, pumayag siya na ang mga Jewish people, i-annihilate. Pumirma siya, carelessly. Hindi niya natuklasan yung masamang plano ni Haman. Yung palang si Esther, yung kanyang reyna, Jewish people, Jewish ano pala yan? Sabi lang sa Jewish people. So, ginawa ng hari, palabas na lang ng panibagong utos na ang mga Israelita pwedeng lumaban. At ang ginawa ng hari, katulong niyo ang sundalo ko. Kaya mga kaaway ng Israel, pinumpuksa sila, pero ang kakampi nila, army ng hari, Ahasuerus. Alam niyo kung sino si Mordecai? Siya yung tiyuhin ni Esther na naging, actually Mordecai became a famous leader. Naging famous leader siya sa Persia. He was a Benjamite. Benjamite niya. Kaya yung maging Benjamite ka, ano yan? Mataas ang tingin sa'yo pag sinayang Benjamite. Puro ka sa lahi mo. Ang unang hari, Benjamite. Ay at nag-preserve sa buhay na maraming Hudyo ay isang Benjamite si Mordecai. Ewan ko si Brother Ben kung anong lahi. Puro Bisaya. Hindi puro Benjamite, ano? Puro Bisaya. So, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews. What's so big deal about being an Hebrew of Hebrews? Marami po kasi sa mga Hebrew people, especially those who are born from abroad, na-influensyahan na ng Hellenization. Yung ginawa ni Alexander the Great. Ang ginawa ni Alexander the Great during his time, nung wala pang Roman Empire, kalakasan ng imperyo niya noon, hine-Hellenize niya lahat ng lugar ng napuntahan. Paano niya ginagawa yan? He will allow his soldiers to stay in certain places na mararating nila. And these soldiers, sila ngayon magtuturo sa mga inhabitants of the land. Mag-aasawa sila ng mga natives. Mag-aasawa ng mga taga-roon sa lugar na yan. At ituturo ang Greek language, Greek culture, Greek learning. Kaya during the time of Apostle Paul, anong language ang commonly used by the empire? Kahit Roman Empire na hindi Latin ang makaraniwang ginagamit. Alam mo kung ano? Greek language. And God even used the Greek language
para maisulat ang New Testament. That's the Koine Greek. Kasi meron classical Greek. Yung Greek na medyo mahirap pag-aralan. Dahil mga aral lang, mga may pinag-aralan lang ang karaniwang mga gamit niya. Classical Greek. Pero yung Koine Greek, kahit na nagtitinda lang ng hobya dyan sa kanto, naintindihan ng araw-araw lang. At yan o naisulat ang ating bagong tipan. So marami sa mga Hebrew, although they are still Hebrew in blood, Hebrew in their race, but actually in culture, in learning, and even in language, and sometimes even in their looks, sa mga pananamit nila, sa kultura nila, sa style nila. Parang tayo rin, Pilipino, pero Americanized na tayo eh. Mahilig tayo sa hamburger. Mahilig sa American songs. Pop music. Diba? iPhone. iPhone natin. I pay. I quit. Mga maliliit lang tayo, pero ang gusto natin, yung pang westerners. Tataka sila, bakit ito mga... kasi alphabet natin, anong alphabet natin? American alphabet, yun. Kaya nagtataka sila, bakit ang Japan, ang China, ang kanilang alphabet, libo. Kanilang mga Chinese characters. Pero rin sila mag-pronounce. Tayo, ilang alphabet na? 26. Ito lang yun, meron tayong J, may V. Hindi tayo mahirap mag-pronounce. So, na-Americanize tayo. To the point na sometimes yung culture natin, natatawag na, tatakpan na. Kaya nga sabi nila, ang Filipino, meron tayong identity crisis. Hindi na natin malaman kung ano ba tayo. May Espanyol tayo, may Chinese tayo. Pag nakita mo yung mga Negrito, mga Ita, Pilipino rin. Pag nakakita ka ng mga tao sa Binondo, ano kayo? Pilipino. Punta ka ng Banawe, mga nakabahag, Pilipino rin. Punta ka sa Makati, ano kayo? Pilipino. Punta ka sa Zamboanga, mga nag-Espanyol, Pilipino rin. Mga mistisa, kung saan-saan, pag tinusok mo, Pilipino. Hindi pa talaga Pilipino. Kaya sabi nila kayo mga Pilipino, meron kayong problema. May problema kayo sa identity. Hindi nyo malaman kung sino kayo. Pero doon po sila nagkakamali. Ang identity pala natin ay yung kawalan natin ng identity. Yun na yung identity natin. At yun ay, dahil sa dami ng mga iba't ibang lahi na pumunta rin. Kaya mahirap i-criticize ang Pilipinas hanggat hindi mo nakakawaan kung anong Pilipinas. Bago dumating ang Kastila, mas nauna pa mga Chinese. Di ba kauna-unahan Chinatown sa buong mundo? Dito? Alam niyo ba yun? Kauna-unahan Chinatown. Kasi kung saan naglalagay ng Chinatown, yung mga kauna-unahan dyan sa Binondo. Yan. Ang pinakamatagal na jihad sa Pilipinas. Dahil bago pa ang mga Espanyol, nandito na yung mga Muslims. Mga sabil, sabi na, parang sabil. Kung hindi nga dumating ang Kastila, baka buong Pilipinas, Muslim na, kagaya ng Brunei. Kasi ang Southeast Asia, Muslim na eh. Tayo na lang ang huling muntik ng pasakop ng mga Muslim, dahil ang Manila, Muslim na eh. Diba? Nandiyan na sila Raja Sulaiman, Raja Sikatuna, sila Dato Puti, sila Raja, puro mga Raja-Raja na yan. Mga dato-dato na yan. Mga sultan-sultan na yan. Mga Muslim na yan. Yung dumating ang Kastila, ayun, medyo nasuppress ang spread ng Islam. Una lang sila na natili sa Mindanao. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila totally nasusuppress, ano? Naka-naka, wala na. Yung jihad na lang, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Kaya sabi na, that's the longest jihad. Yan. So, marami sa mga Israelites, nang dumating na yung mga Greeks na Hellenized, na-absorb nila yung culture ng Greece,
Na-absorb nila yung learning, even the language. Yung kaya Apostle Paul sabi niya, I am an Hebrew of Hebrews. Isa sa attainment niya. Bakit? May kinalaman siya dyan eh. Kasi yung kanyang pagiging Jew in blood, yung pagiging tribe of Benjamin, wala naman siyang say dyan eh. Di ba? Wala naman siyang decision dyan eh. Resulta lang siya ng kanyang magulang. So wala siyang kinalaman dyan. Yung kanyang pagka-circumcise, may decision ba siya dyan? Wala. Pero, ka-circumcise siya on the exact day na in-instruct sa law. Okay? Pero yung mga ibang bagay na binabanggit niya dyan, sarili niyang decision yun. Kaya na-attain ko yan, sabi niya. Ako nag-decide yan. Yung pagiging Hebrew of Hebrews, decision ko yan. Saan ba pinanganak si Paul? Saan pinanganak si Paul? Diba? Cilicia, a Nomen city in Cilicia. It's in Tarsus. A Nomen city. Bakit? Colony ito eh. Tarsus is a colony. Pag sinabing colony, pag status mo, isa kang syudad o bansa na nasakop ng Roma at ginawa kang colony, ang status mo as a town or sa city, sa colony, kakaiba ka sa ibang conquered na lugar. Bakit? Kung ano yung privileges sa mga nasa Rome, na nasa capital, kapareho kayo. You are even allowed to wear Roman clothing. And you are entitled to privileges, the same or equal to the privileges of the citizens of Rome. You are entitled to due process of law. Na kapag ka hindi ka colony, hindi ka inhabitant sa isang city ng colony, wala ka niyan, hindi ka entitled dyan. Kaya sabi ni Paul, I was born in Tarsus, a Nomen city, hindi ordinary city. Pero hindi po ba mga kapatid? Bagamat si Paul meron access sa pagiging pagkakaroon ng Roman culture, Roman learning, Greek learning, and Greek language. Alam niya lahat yan. But he chose not to forget the Hebrew language. Dahil nung nag-aaral na siya, bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Sa talagang pinanggalingan nila. Saan ba nanggaling mga Israelites? He went back to Israel. At siya nag-aaral. Sa syudad, sa Israel, kung saan nandoon ang pinakasikat na universidad at kung saan naroon ang pinakasikat na guro. Sino yung pinakasikat na guro ng mga Pharisees? Judaism religion. Kaya kilala niyo kung sino guro ko? Parang nag-aral kay Plato o kay Socrates. Ang naging guro niya ay si Gamaliel. Sa paanan. Nag-aral ako sa paanan ni Gamaliel. Hindi lang mga estudyante ni Gamaliel na nagtuturo sa akin. Hindi lang faculty member ni Gamaliel. Siya mismo nagtuturo sa akin. Di ba sa Book of Acts, si Gamaliel, nagpayo pa nga si Gamaliel? Sabi niya, kung ito, gawa lang ng tao, huwag kayong maalarma dahil mawawala din ito. Pero kung ito ay gawa ng Diyos, itong gawain ito mga alagad ni Kristo, sa Diyos ang gawain nila. Huwag yung labanan, dahil ang kalalabasan niyan, Diyos ang nilalabanan nyo. Pero kung gawa lang ng tao yan, huwag kayong mag-alala, matitigil din yan. Tinawag ko niya po sa Paul yan, sarili niyang guru yan. So, maraming mga Hudyo, nakalimutan na ang lengguwahe, nakalimutan na ang kultura, ang natitiran na lang sila yung dugo ng pagiging Hudyo. Sa maraming bagay, hindi na sila Hebrew of Hebrews. Pero sa Apostle Paul, sa kabila ng expose siya sa iba't ibang kultura, iba't ibang kaalaman, ako'y Hebreo ng mga Hebreo. Wala kayong ipipinta sa akin yan. Tradisyon ng mga Hudyo, alam ko yan. Kultura ng ating mga ninuno, panatiko ako dyan, alam ko yan. Hindi niyo ako maiisahan dyan. Because I am an Hebrew of Hebrews. Bagamat hindi ako dito isinilang. I am foreign born. Pero hindi ko nakalimutan ang aking pinanggalingan. Ang aking lengguwahe, ang aking kultura, hindi ko nakakalimutan. So, yan ang importante doon, no, na pinagmamalaki ng Apostle Paul. So, kung ating ikokolong yan, parang sinasabi ni Paul, kasi
he used accounting terms in profit. So ito yung mga sinasabi niya mga gain. The things that I thought were gain are actually loss. So profit and loss. Yung ini-imagine niya na nakagain niya, yun, isa-isa niya yan. Ano siya? Circumcised on the 8th day. Kayo, circumcised kayo after 9 days. After 8 days na ako. Eksakto. Ano pa yung sinabi niya? Ano yung pangalaman sinabi? I am a Benjamite. Ano pa yung mga sinabi? Ito yung pangatlo? Pangatlo na ba? Circumcised the 8th day of the stock of Israel. Pangatlo na yan eh. Gawin natin ang number. Ito number 2. Stock of Israel. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng I'm of the stock of Israel? Kayo nga nang tumutuligsa sa akin at dito sa mga Gentile churches. Proselyte lang kayo, yung ilan sa inyo eh. Pinagmamalaking ninyo na kayo Judaizer. Na may kinalaman kayo sa Israel. Kasi siguro, ang pinagmamalaki ng mga taong ito, itong mga Judaizer, hindi nyo naintindihan kasi kayo mga Gentile believer. Hindi nyo naintindihan eh. Anong meron sa Jewish heritage? Anticipated na Apostle Paul yan, ano? Pinagmamalaki mo ha? Na may pagmamalaki mo sa pagiging Israel, hindi ka nga Israelite. Basahin nyo, hindi nga kayo Israelite. Proselyte lang kayo eh. Alam niyo ba yung eunuch? Proselyte yun. Bakit? Taga saan ba yung eunuch? Ano yung nationality ng eunuch? Ethiopian. Bakit sumasamba sa Israel? Diba? Anong business niya doon sa Israel? Because he was a proselyte. Isa siyang dating pagano na proselyte into Jewish religion. Kaya kasama siya sa mga nagpipilgrimage at sasamba doon sa Jerusalem. So hindi siya talaga Jew by blood, neither by race, but he was a proselyte. Yun ang sinasabi ni Paul na, I am of the stock of Israel. Kaya kung pagbabatayan lamang, yung mga credential, yan ang pinagbabatayan yung sabi ni Paul, I more. Masigit akong merong may pagmamalaki. Kasi kayo, proselyte lang ilan sa inyo eh. Ako, I am of the stock of Israel. Ang mga magulang ko, Israelite, pure-blooded. Kayo, hindi. Na-proselyte lang kayo. Kagaya ng magistrate, di ba? Na pinagpapalo sila Apostle Paul. Sabi niya, ba't mo ginawa yan? Isa ako Roman citizen. Natakot tuloy yung magistrate. Sabi niya, hindi mo sinabi na Roman citizen ka pala. Palalagay ko sa panganib na yun. Sige na, umalis na kayo. Sabi niya, ba't mo gagawin? I-release kami ng private or ng secret. Pinalon mo kami sa public. Palayain mo kami ng public. Sabi niya, paano ko ba naging Roman citizen? I am free born. Isa naman, magistrate, hindi talaga siya Roman citizen, ano? Na natural. Hindi siya pinanganak na sa Roman citizen. Binili niya lang ito. Binayaran niya ng malaking pera. Parang ganun din yung kaso nito mga ilang proselyte, ano? Hindi talaga sila pure blooded Jewish people. Kaya sabi ni Paul, kung yan lang ang pagmamalaki nyo, dahin ko kayo. Dahil ako I am of the stock of Israel, and I am of the tribe of Benjamin. Dahil ang mga Benjamite, kahit na nasa dispersion, o kahit na nandun sa captivity, sa Assyria, captivity sa Babylon, hindi sila nakipag-mix marriages. Kung yung ibang mga tribo, nalilito na sila sa kanilang pinanggalingan lahi, ang mga Benjamites, they remained pure in their tribe. Hindi lang ginawa yan. So may pagmamalaki rin ni Apostle Paul yan. Okay? So yan yung mga, iniisip-isip ni Paul, nakakalamang ako. Ngayon ito, inisa-isa ni Apostle Paul, hindi pa rin pagmalaki niya. Kundi to counter the arguments of those who cling to these human achievements. Yung mga humahawak dito, gustong gibayin ni Apostle Paul ang kanilang mga argumento. Kung ito lang ang paasahan nyo, lahat yan, ako yan.
Talo ko pa kayo. Pero hindi yan ang pinagbabatayan ko ng aking kaligtasan at ng aking kumpiyansa. This is not the basis for my confidence. The basis of my confidence of salvation is my relationship with the Lord Jesus Christ. Faith in the Lord Jesus Christ. Actually, there are 7 here. Ano pa ba yung iba? Saan tayo? Yan, Hebrews. So ito, wala nang kinalaman si Paul yan dahil pinanganak na siyang ganyan eh. Pero itong pang-4 hanggang pang-7, yan, talaga mga personal achievements niya yan. Ipagmamalaki niya na siya ay Hebrew of Hebrews. Sabi niya, sagad ako sa pagkapanatiko. Scholar ako. Sa mga tradisyon ng mga magulang natin, wala akong nakakalimutan yan. Sa kultura ng ating mga magulang, sa relihiyon, sa mga tradisyon, wala akong nakakalimutan yan. Kayo, marami kayong nalimutan na. Hindi na ninyo alam, pati lingwahe minsan, hindi nyo pa alam. But I am a Hebrew of Hebrews. What else? As touching the law, yan, Pharisee. Kanyang pagka-Pharisee. Because he was a son of a Pharisee. Hindi ko lang alam kung yung tatay niya mismo ay isang Pharisee or lumaki siya sa doktrina at sa aral ng mga Fariseo. Pero sabi niya, as touching the law, kung tungkol sa law pag-usapan, wala nang mas i-strict pa sa Pharisees. Dahil kahit ang Panginoong Jesus, nagtatestify. Sabi ng Panginoon sa mga kausap niya, if your righteousness will not exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you cannot enter into the kingdom of heaven. Dahil pagdating sa kutusan, napaka-stricto ng mga Pharisees. Kailan man nagsimula ang Pharisees? During the Intertestament period. In the 400 silent years. Diyan nagsimula. Pero probably during the time of Ezra, nung nabubuhay uli yung need for the written word of God, diyan medyo nagsisimula na yan. Pero medyo lumawak yan during the intertestamental period. Nung mag-close ang Malakay, and between Malachi and Matthew, yan nabuo yung sekta ng mga Pharisees. And according to Josephus, narinig yung pangalan Josephus. Josephus was a Jewish historian during the 1st century. Isa siyang sundalo ng mga Romano. Pero he was a Jew, a Jewish historian. Naobserbahan niya mga Kristiyano. Observant siya, mga Pharisees, sabi niya, during New Testament time, would number around 6,000. There are around 6,000 members of the Pharisee, the sect of the Pharisee. Pero kahit 6,000 tao lang yan, sabi niya, they are very influential. Ang tindi ng ng influensya. Sa bayan, sa taong bayan, kahit sa gobyerno. Alala niyo panahon ni Pilato, kahit si Pilato walang magawa, di ba? Sabi ng mga Pharisees, kapag pinalaya mo yan, sasabihin namin sa hari, hindi ka kaibigan ng Cesar. Dahil pumapayag ka na meron pang ibang hari, maliban kay Cesar. Wala kaming kinikilalang hari, kundi si Cesar lamang. And if you will concede, or if you will not accept that, at naniniwala ka na meron pang hari ang mga Hudyo, that is treason. Isa yung pagtataksil sa emperador. At ano magiging kapalit niya? Hindi na makapatay si Pilate or mapalitan. Ayaw niya mangyari. So, ano po yung quick escape? Basta na naman. Bahala na kayo dyan. Wala akong nalaman dyan. Basta ako. Diba? Wala siyang magawa sa mga Pharisees? Oh? Kasama ko dyan yung mga Sanhedrin. Yan yung mga influential leaders eh. Pero mas matitindi itong mga Pharisee. Mabigat na naging influensya. Maraming mga sekta ng araw. The sect of the Herodians, the Essenes,
the Sadducees. Magko-opposite yan eh. Pharisees and Sadducees. Ano yung Sadducees? Kabaliktaran niya ng pininiwala ng mga Pharisees. Ang mga Pharisees, naniniwala sa angels, spirits, soul, resurrection. Kaya nga nung gustong patayin na si Paul sa Jerusalem, hinuli sa Jerusalem, nakita niya na yung map composed of Sadducees and Pharisees. Sabi niya, I am a Pharisee, a son of a Pharisee, and concerning resurrection from the dead, I am being questioned right now. Tungkol sa issue ng pagkabuhay sa kamatayan, ang una kong question ngayon. Sabi tuloy ng mga Pharisees, teka muna, kung nakakita siya ng anghel, at kung may nagsalita sa kanya, huwag nating pigilan. At yun ang mga sabi sa'yo, pati ba naman kayo, naloloko rin? Ayan, nag-aaway na ngayon, Pharisees at saka Sadducees. Nag-ahatakan na sa ngayon, hinahatak ng kabila si Paul, hinahatak naman ng kabila. Kaya sumingit na nga si Lysias, yung captain ng mga sundalo ng Romano. Binitbit nila si Paul sa posal ko, binuhat. Tinangay ng mga sundalo hanggang sa castle. Dinantayan ng 200 na katao, in-escort dahil mapatay talaga si Paul. Nag-away-awayan siya. Okay. So, yan ho ang mga may pagmamalaki ni Apostle Paul. A Hebrew of Hebrews, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. What else? As touching the law, a Pharisee, ay yung zeal. As touching the law, he was a Pharisee. Kung zeal ang pag-uusapan, ano siya? Persecutor. Kayo, tumutupad lang sa utak sa batas. Umiiwas lang kayo sa mga pinagbabawal. Tinutupad nyo lang yung mga pinapatupad. Pero anong effort? Ako lahat, ginagawa ko yan, pero may dagdag pa. Umuusig ako ng mga hindi natin kapareho ng relihiyon. Kayo, nag-aantay lang kayo eh. Namang-proselyte lang kayo. Nagtuturo lang kayo. Tumutupad lang kayo sa mga pinapatupad. Iniiwas sa mga pinagbabawal. Pero ano ginagawa niyo? Ako, umuusig ako dun sa mga hindi natin kapanalin sa relihiyon. Umapatay pa, no? At nagiging effective ba yung ginagawa ni Paul? Yes! He was very effective. Dahil nabagabag at simbahan, nagsikalat sila sa buong mundo. Sa iba't ibang panig ng Israel at sa karating bansa. Dahil kahit wala na sila, malayo na, inahabol pa ni Apostle Paul, inahabol pa ni Saul of Tarsus. Ganun siya ka-zealous. Pero akala niya yun, paglilingkod niya sa Panginoon. Sabi niya, I did it in ignorance. Ginawa ko yan dahil sa aking pagiging ignorant. What else? Touching righteousness. Oh. Touching righteousness, ang sabi ng Apostle Paul, I am blameless. Wala kayong masasabi sa akin. Patuwid. Matino ang kanyang buhay. So, using accounting terms, kagaya ng profit and loss, yan ang kanyang mga inaakala na profit. Yung pala, baliktad pala, yan pala yung loss after recognizing Christ. Makakilala niya ang Panginoon. So here in this passage, Paul shared to us yung kanyang pong testimony, kung paano siya nabago. From being the art persecutor, he became now what? He became the leader of the Christians. From being the persecutor of Christians, he became the leader of the Christians. Right? Siya na po yung naging leader ng mga mananampalataya. Numero una umuhusig ng mananampalataya, naging pinuno ng mga mananampalataya. Because of the conversion, because of the change brought to him by God. So, paano po nangyari yan, mga kapatid? He was overtaken by the light from God. Yung kanyang, lahat ng kanyang pinag-uugatan, ang kanyang confidence, these things. Yan ang ugat ng kanyang, pinagtitiwalaan eh. Inaprot yan. Nabunot lahat yan.
by the truth of the Lord Jesus Christ. Yan po ang nangyari sa kanya. Lahat ng mga basihan ng kanyang confidence, binunod ng Panginoon niya. So, our salvation in the Bible actually was being described to us in the Bible as a transaction or an exchange. Parang ano ito eh, isang usaping pang negosyo, no? Or transaction, or an exchange. Ngayon, sa Greek words, ang ating New Testament was written in Greek. Dito sa passage na ito, meron pong mga Greek words na ginamit, ano? Sa word again or profit, the word used was kerdos. And for the word loss, was used zemia. Lahat yan, mga kapatid, mga accounting terms. Now si Paul, highly educated si Apostle Paul. Malawak ang kanyang learning, ano? Actually, ikukumpara natin siya sa ano eh, doctorate or scholar. So malawak, ano, history, accounting, ano, kaya kahit mga accounting terms, familiar po siya dyan. And he used that to explain things about himself. Na yung kanyang mga ina-accumulate na mga bagay-bagay, nag-iipot siya, di ba, kanina maga, parang batch. Bagay-bagay na may pagmamalaki niya, iniipot-ipot niya. And nang makilala niya ang Panginoon, anong tingin na lang niya? Basura. Dump. Actually, dumi ito eh. Verse 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in Him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death, if by enemies I might attain unto the resurrection of the dead. Now, usan po natin ang Romans 4:4, no? Yung mga inakala ni Paul, ano, na ina-establish niya, na righteousness, na magiging basehan, inakala niya magiging basehan ng approval sa kanya ng Panginoon para bigyan siya ng kaligtasan. Wala pala yung zero. Kaya sabi niya sa Romans 4:4, now to him that worketh is the reward not record of grace but of grace. And then take note, verse 5, but to him that worketh not, yung work dito, ito yung mga ina-achieve. Although sa ngayon, iba na yung circumstance natin, pero meron pa rin similarity sa maraming tao ngayon. During Apostle Paul's time, ito yung kanilang mga basehan. Inakala nilang basehan ng pagbibigay sa kanila ng Diyos sa kaligtasan. You must be of the nation of Israel. You are of a superior tribe in Israel. You obey the ritual given according to the law. You obey the law. Yan. Pero ngayon, ano po ang mga pinangahawakan ng tao ngayon sa kanilang kaligtasan? I have my own religion. Hindi ako nang maragabiyan ng kapwa. Ikaw, yan ang mga pinagmamalaki ng tao. Wala akong inaabuso. Wala akong nilalamangan. Yan ang kanilang sinasabi. Maaaring ako'y may kasalanan, pero hindi ako makasalanan. Yan ang pangatira ng iba. Huwag ko na sabihin ako makasalanan. Kaya share ko, alam ba na lahat tayo makasalanan? Huwag ko na lumitin yung makasalanan. Kaya kasalanan lang ako. Pero hindi ako makasalanan. Mabait akong tao, wala akong naabuso. Wala akong naagabyado. Yan. So ano yung mga pinanghawakan nila? Kabaitan, eriliyo, binyagan ako, handugan ako. Diba? Yan ang mga pinanghawakan tao ngayon. Marami ako nagawang kawang-gawa. Nakapagkawang-gawa ako. Patayo ako ng mga kapilya. Nag-donate ako. Ano nila yun? Si Mother Teresa, ano pinagmamalaki niya? Kung kanya pagiging mapagkawang-gawa. The living saint, sabi niya. Okay? Yung sabi niya po sa Paul, ako lahat, excellent ako niyan. Pero lahat yan, zero. Walang kinalaman yan sa kaligtasan.
Saan po ma-achieve ang kaligtasan? Verse 5. Romans 4:5. But to him that worketh not. So hindi ka nagsisikap. You are not working to establish your own righteousness. Pero nung ginagawa mo lang, but believeth on him that justifieth the ungodly. Ano po ang nagiging righteousness natin? His faith is counted for righteousness. Yun po katwiran, yung ating pananampalataya, no? Yun po ang ibinibilang, kinoconsider na righteousness natin. Yun ang na-discover na Apostle Paul. Actually, sa Bible, meron pong dalawang parable on the same chapter in Matthew chapter 13. Tingnan natin, no? Na-describe ng nung excellency ni Christ, ipinagpalit ni Paul. Nung makilala na-reveal kay Paul ang katotohanan tungkol sa Panginoon, para sa taong nakadiscover ng napakahalagang bagay na lahat ng kanyang pinagmamalaki ng araw, pinagpalit niya. Those things that he counted as gain, he considered them loss just to attain something which is of more value, which is Christ. Ayan, saan ba? Matthew 13, anong verse yan? Yung hidden treasure, saka yung pearl of great price. Hanapin natin, anong verse yan? Matthew 13:44. Matthew 13:44. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof, goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Kunyari, hoy, maararo ko naman sa iyo yung bukid ko. O sige po, naararo ka na ngayon. Biglang ayaw umandar ang araran mo. Ayaw umandar ito. Palo ka ng palo sa kalabaw mo. Yung pala, may malaking banga. Hindi alam na mayroon. Meron palang banga nandito. Hindi mo sinasabi sa boss mo, boss, binibenta mo ng lupa mo. Kano ba? Hindi ko binibenta yan. Kahit pagkano, bibilin ko. Diba? Pag hindi alam na mayari, ikaw nakadiscover hindi, advantage na yan. Mamumutang ka na, lahat ng may value sa bahay mo. Sa mga pag-anak mo, hiraman mo, pahiram ng pera, bibili ko yung bukid mo. Hindi ko nga binibenta Sa halagang ito, makakabili ka pa ng mas malaking bukid kaysa rito. Gusto ko lang talaga yung bukid mo. Diba? Bakit mo gagawin yan? Because we have found treasure in the earth. Yun po ang nangyari kay Apostle Paul. Meron siya mga pinagmamalaki, nakala niya, napakalaking value sa kanya. Pero kung makilala ng Panginoon, wala pala yan. Wala palang kwenta yan. Dumi lang, basura lang pala yan. Masigit na nakakagit ang Panginoon. Yun din ang na-realize ni Moses. Isa pa, tuloy na natin, yung verse 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So the same thing, exchange. It is a transaction. In-exchange mo yung less superior for something which is of more importance. At yan din po nangyari kay Moses dito sa Hebrews 11. Basahin mo natin ang Hebrews 11, Yan, verse 24. Hebrews 11:24. By faith, Moses, when he was come to years, nasa hustong gulang na, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. So, bakit nagawa ni Moses? Yung visible na treasure, visible na wealth,
visible na trono, kayamanan, at influensya sa Egypt. Nakikita nila yan eh. Pero yung Panginoon, hindi pa nga niya nakikita. Eh, mas pinili niya. Pero paano niya nakita ang Panginoon? Ikinuwento lang sa kanya. Ina-share lang sa kanya. Probably yung kanyang mother. Tinuturo sa kanya ng kanyang mga magulang. Diba? Diba, magulang niya, Levites. Sila yung mga teachers Israel, mga Levites. Ayun. Wala pang nabata. Siguro parating tumatakbo sa isip niya yan. Dahil sabi dito, as seeing Him, who is invisible, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. For he endured, as seeing Him who is invisible. Parang nakikita na niya yung Mesiyas na hindi nakikita. Anong tawag mo dyan? That is faith. Kaya nga, faith. Alam niyo po, kung hindi lang sa pananampalataya, hindi tayo magkakaganito eh. Dahil sa totoo lang, maraming tao tingin sa atin, wala sa sarili. They will look down on us and might be confused on us dahil siguro sa atin maraming mga ino-offer ng opportunity for a good life or a good job, pero pinag-turn down natin dahil hindi para sa Kristiyano. Hindi umubra sa mananampalataya. Diba? Kaya ang tingin nila sa atin. Mga magulang natin, ang tingin eh. Bobo. Sabihin sila ng magulang. Ang bobo. Saka matalinong bobo. Ang ganda-ganda ng inaalok sa'yo. Ang ganda-ganda ng bigay sa'yo. Sayang yung opportunity na yan. One-time deal, millionaire ka na. Naalala ko yung anak ng isang kaibigan natin sa Iloilo. Ino-offeran siya kasi member siya ng City Council eh. Na pumayag, pumirma, isa siya sa pumayag na magkaroon ng wedding sa lugar. May kapalit yun. Pero siyang at least, ito lang ko 4 or 1 million every month. Pumirma lang siya. Kasama siya sa payola. Kasama siya sa payroll. Hindi yan ka, meron kang share. The wedding money, at least 1 million a month. Inausap niya ang mga anak niya. Ano sa tingin niyo? Ano masasabi niyo? Sabi ng mga anak niya, pwede. 6 months lang. 6 months lang. 6 million na yan. Sabi niya, hindi mo pwede. Hindi para sa atin yan. Natuwiran niya sa Book of Proverbs. Do not take the bread of the poor. Kasi yung mga tumataya sa wedding, mga poor yung mga nila. Susubo na nila eh. Dahil nasilaw lang sa... Actually, ano bang tawag yan? Ano ba yung chance mo para tumama sa wedding? 1:28 million. 1:28 million ang ano mo, ang probability of winning. Gusto mo tumama ka ng 28 million times? Eh di wag na, pero ka ng 28 million. Kung tig-piso, araw-araw, kada daya piso. Actually, that is exploitation of the poor. Ina-exploit ang mga mahihirap. Wala namang yung mayaman niya, kung ibang ka. At yung mga protector. Mahirap na nga, ina-exploit pa sila. Piso-piso lang yan. Pag bilyon ang tumataya, bilyon yan, araw-araw yan. Diba? Kasi sila magpapakamatay dyan. At maraming nagpapakamatay dahil dyan. Ay, malaki ang pera dyan. So, ganun din ang nangyari kay Moses. Wala na yung trono na yan. Hayaan mo na yan kayamanan sa Egypt. Dahil ang yakapin ko yan, ang ibig sabihin niya, I will make compromises and I will have to turn my back from the Lord Jesus Christ. Hindi ko gagawin yan. I will turn my back on these things, but I will face Christ. I will embrace Christ. So magagawa lang ng mga tao yan, mga mulit na meron pananampalataya. At magagawa lamang ng mga tao yan na nakikita nila ang halaga ng Panginoon sa kanilang buhay.
At hindi mo nakikita ang halaga ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo rin maiisip yun. Di ba? Iisip mo ba yun? At kung tunay naman na napalataya ang tao, mga kapatid, makikita niyo. Mark, basahin natin ito. Book of Mark, chapter 8, verse 34. Dito niyo makikilala ang tunay na disipulo. Mark 8:34. Ang mga superficial, wala yan. Hindi nila magagawa ito. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano gusto kong i-emphasize dito, mga kapatid? Ang tunay na disipulo, he has that willingness to deny himself, or else sacrifice for the sake of the Lord Jesus Christ. Sa kanya, willingness to sacrifice. Kung kakailanganin may sakripisyo, wala namang pangangailangan para mag-sacrifice. Kasi meron mga tao na hindi naman kailangan para may pagmalaki lang. Nakita lang yung kanilang pagiging devoted sa Panginoon, sakripisyo ng sakripisyo. Ano? Pero kung hinihingi ng pagkakataon na meron kang i-give up at mamimili ka sa dalawa, ang Kristiyano at tunay na disipulo ng Panginoon, willing na i-sacrifice mo. Ano? What else? Denial. Self-denial. Marami kang i-deny sa sarili mo. Handa ka bang i-deny yan? Kaya nga yung religion na requirement, hindi ubra yan eh. Yung page 58 ng kanyang purpose-driven life, ginagawa niya ang pagiging ang Christianity, ginagawa niya ang gospel, napakasimple. You want to be a Christian, you want to be a child of God. Just believe in the Lord Jesus Christ and welcome to the family of God. Pero ang true gospel preaching, mga kapatid, it touches 4 issues of the gospel about the death, burial, and resurrection of Christ. And it also touches the fact that God is holy. It touches the issue of sin. Repentance, because repentance will involve what? Self-denial. Deny mo mga kasalanan. Iiwan mo mga kasalanan sa buhay mo. Willing ka bang gawin yan? And it must also touch about judgment and the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan ang tunay na gospel preaching. Kumbaga, drive-train yan, sunod-sunod yan. Kailangan makasali yan. Pero yung puro langit-langit lang ituturo mo, asa na yung repentance? Wala namang gospel presentation na walang repentance. Because gospel calls for repentance. At may induce mo lang ng tao into repentance by preaching about sin. About the sinfulness of sin. Very required wala. Parang ABC lang. First, accept. 2, believe. C, confess. Sabi niya, I can witness a person in 5 minutes during traffic. Kahit ano lang, kahit 1 minute. Pagka naka-stop, ayaw mo mag-witness. Hey, brother. Hey, buddy. You want to be saved? In 3 points. ABC, as simple as ABC. A, accept the Lord. B, believe. Mamaya, go na. Okay? Anak ka na ng Diyos. Let's go. Go na eh. Repeat after me. Parang ganun lang kasimple ang kaligtasan. At niyo po mga kapatid, sa gospel presentation, we simply inform the people of their condition. We inform people of God's holiness, of God's judgment for sinners, and therefore they needed a Savior. And the only acceptable Savior and payment for our sins is the Lord Jesus Christ and His sacrifice on the cross of Calvary. And in repentance, mga kapatid, hindi po pwede na kinikilala mo lang ang Panginoon bilang tagapagligtas.
Because believing in the Lord Jesus Christ also means you subject yourself o nagpapasakot ka sa Panginoon Jesus. Hindi uubra yung gusto ko lang siyang tagapagligtas. At huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Hayaan mo ako sa buhay ko. Ayoko nang dililit ako, dinidirect, nire-regulate sa buhay ko, anong bawal, anong pwede, anong hindi. Ayoko nang ganyan. Walang ganyan kaligtasan. Lahat ng nananalig sa Panginoon, nagpapasakop sa Panginoon. Nagkakabubuhin. At may ultimatum yan. Maniwala ka, kilalanin mo yan, good for you. If not, you'll perish. At hindi ko tayo nagmamakaawa na nangangawa sa tao na kasi hindi napapasukin mo ng Panginoon. We simply present the gospel. And we tell Him of God's ultimatum. Ultimatum ng Panginoon yun. Diba? At hindi nagmamakaawa ang Panginoon. Magsisi ka, good for you. And if you will not repent, you will perish. Pero hindi magmamakaawa ang Diyos. At anong ibig sabihin ng maging disipulo ng Panginoon? Yun na. If any would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Handa ka ba yan? Alam niyo po, dyan maseseparate eh. Dyan maseseparate ang true believers sa mga superficial believers. Maraming mga disciples are only disciples during convenient season. Pero pagka hinihingi na ng sitwasyon ng pagkakataon, na meron kang i-deny at meron kang isasacrifice. Sorry muna, Panginoon. Hindi ko kaya pag-give up ito. Hindi ko ganyan ang tunay na disciples. So, that thing happened with Apostle Paul, no? Lahat ng kanyang iniisip na credential, may pagmamalaki. Lahat, kinonsider niya na zero, alang-alang doon sa pagkakilala niya sa Panginoon. So, we might call this column as the things, or religious credits that do not impress them. And the prophet column, baligtad, yung prophet na akala ni Paul, actually is the loss. Yung iniisip niya dati na loss, sa si Kristo, kamangmangan, yung pala ang prophet. And nabaliktad na siya ngayon. Okay? So ano yan? Yung 7 na yan? Ritual. Circumcision as ritual. Number 2 is pagiging Israelite. Salvation is not by race. And being of the tribe of Benjamin is clinging to your rank. Magiging, elite ka, sa rank mo. And number 4, being a Hebrew of Hebrews. Actually, yung mga tradisyon, actually that's tradition eh. Marami sa mga kababayan ng Israel, nakalimutan na ang mga tradisyon ng mga Hebreo dahil na-Hellenized na sila. But I am a Hebrew of Hebrews, yet I cling to the tradition. So in short, tradition, salvation is not by tradition. Salvation is not by rank. Salvation is not by race. And it's not by any ritual. Hindi dahil nag-undergo ka ng ritual ng binyag, ritual ng kumpil, o ritual ng kasal. Hindi yan ang ating kiniligtas. Ritual ng Eucharist. What else? Yung being a Pharisee. That's religion. Oo, religion. Actually, pero kang relihiyon at yan ang pinagmamalaki mo, para rin sa Apostle Paul ng araw na, I am a Pharisee. Pinagmamalaki mo na, you are a Pharisee. And salvation is not by sincerity. Dahil maraming tao sa totoo lang, they are sincere in what they do. They are sincere in their religion, but they are what? Sincerely wrong. They are sincerely wrong. Hindi ba sincere yung nagpapako? Nagbibiro mo yun? Joke mo ba yun? Yung magpako, joke? Plastic ba yun? Ketchup lang ba yun? Hindi ho joke yun, sincere. These people are sincere. But people can be sincerely wrong. You can be sincere on something which is wrong. Kagaya yung ginagawa ng mga Muslim. Yung bang nagbabalot ng dinamita sa katawan nila, papasabugin sa malapit sa kampo ng sundalo o sa mall? Hindi ba sincere yun? That's an act of sincerity. Pero misplaced. Maling lugar ng sinceridad.
Doon natin makikita na walang kinalaman ng sinseridad. Sabi ng Apostle Paul, concerning zeal, I am a persecutor. Hindi lang ako nag-obey, kundi nami-persecute pa ako. Nang hindi ka panalin sa reliyo. You know? And ano pa sinabi ng Apostle Paul? Not by legalistic righteousness. Hindi sinasabi niya na blameless. Actually, blameless doon. Walang provision sa law na hindi ko natupad. Lahat ng mga nire-report, lahat ng mga seremonya, lahat ng mga pinagduwan, nagawa ko yan. Kaso lamang, stick to the letter, God, he forgot the spirit. Alam niyo po, ang law, kailangan we read behind the letter. Hindi ko mo nasundan mo yung mga provision, okay ka na. Kasi in every rule or in every law, may dahilan kung bakit binigay mo. Yan ang gusto kong makuha natin. So we should read the spirit. Makita natin yung spirit of the law, not just the letter of the law. Kagaya ng issue doon sa observance of the Sabbath. Pinagmamalaki ng mga Jewish people na we follow the Sabbath. Huwag labagin ang Sabbath. Pero, hindi nila nakikita, na-realize na ang law is spirit. Kaya binigay niya to serve people. Hindi para maging servant ang tao sa Sabbath. Ginawa ang Sabbath para mapagsilbihan ng tao. Kasi kung hindi ibigay ang tao, abuso niya sarili. Di ba? Titigil ba ang tao ng nakakatrabaho? Di ba? Pati nga gabi, wala nang na-inventong ilaw. Ang tao ayaw namigil sa pagtatrabaho eh. Lalo ko yung mga minimisis na sabi niya, ako sa Pilipinas, mayaman na ako. Kasi halos hindi na natutulong. Nasa ibang bansa, 3 trabaho sa ibang bansa. Dahil ang dahil tinutulungan dito. Kaya kung walang batas na Sabbath, hindi na magpapahinga tao. Ngayon, ginawa ng mga Diyo, masyadong itinaasa mo yung letra. Hindi nila alam, kaya binigay yan para pagsilbihan ng Sabbath ng tao. Kaya katwiran ng Panginoon, doon sa mga tumutulig sa Kanya, hindi ginawa ang tao para sa Sabbath. Ginawa ang Sabbath para sa tao. Hindi ginawa yan para maging alipin na niya. Kaya, kung i-violate mo yan, dahil merong masigit na maganda na gagawin ka, pwede. Pwede yan. Dahil sabi ng Panginoon, kayo nga hayop ninyo kinakalagan ninyo pag-aaral ng Sabbath dahil gusto niyo painumin. Pag nahuhulog sa bangin, nire-rescue nyo kahit araw ng Sabbath. Ito pa kayang anak ni Abraham na for more than 40 years nililipin ni Satanas. Hindi ko palalayain kahit araw ng Sabbath. Pinahalagan nyo nga yung hayop Ito tao. So, sila legalista. Natupad nila yung letra. Pero yung spirit, naging malupit sila. Naging cruel, naging malupit. Violation yan, labag yan. Yun sinasabi ko na you go beyond the letter. You read the spirit. Kailangan naging lenient ka dahil meron mas maganda kang i-accomplish. Gawin yun. Gawin yun. Sa maraming sitwasyon, pwede i-apply yan Bawal ito, according to our rules, bawal. Nasusunog na Doon ka pa ba sa rules? Nasusunog na. Alala ko yung reyna sa Thailand. Nalunod. Batas doon na bawal humawak sa hari. Bawal humawak sa reyna. Nalunod yung reyna. Tulong, tulong. Yung mga nasa bangka, takot siyang hawakan. Kasi bawal hawakan ng reyna. Bawal hawakan ng hari. Di ba tayo? True story. Kasi bawal sa rules nila na humawak ka sa hari. Yung mga royal blood. Hindi ka nga pwedeng tumayo na mas mataas pa sa kanya. Kailangan parating mas mataas ang hari. At bawal silang hawakan. Kaya nung malunod, wala rin nagabot ng kamay kasi bawal. Yun na sinasabi ko na natupad nila yung spirit, yung letra. Pero nakasama. Nawalan sila na reyna. So, read the spirit, not just the letter. Si Apostle Paul, when it comes to legalism, sa letra, impeccable. Wala kang may pipintas. Pero, naging siya,
bigot, wala ng pasensya sa mga Kristiyano. Pinagpapatay niya ang hindi nakakatupad na kagaya niya. At ko-opposite niya. Naging intolerant. Okay, tayo dito kayo at magpasalamat sa Panginoon sa kalayaan na binigyan niya sa atin. Kalaya tayo sa mga maling reliyon, maling mga aliniwala. Okay lang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong grasya, sa inyong habag kanyamanan, alipin ng maling paniniwala, ng reliyon at ng kasalanan. Inyong pinalaya at nakakilala, nakaalam Ama sa bilang sa amin ng liwanag tungkol sa Panginoon Jesus. Yun po ang may nagpapasalamat sa kaligtasan namin nakamtan, kapatawaran ng ligtas natin. Salamat din po Ama sa pagpapalang inyong pinagkakaloob ng matapat na sa amin sa araw-araw, for their provisions, for protection. We also thank you, God, for our sisters, especially Sister Regan, and nagkaloob niyo po ang bagong taon and buhay. And pray, O God, for all fruitful years and good health. Panalangin po Ama yung pag-ingat sa pagiging natin pagbalik sa ating mga gawain, mga trabaho, pagiging na natin yung masa ng mga trabaho natin. And may you give us wisdom, O God, sa ating mga trabaho, sa ating mga ginagawa. Ang magawa namin ng wasto, at ingatan din po ang aming mga pinutoo. Kung hindi mo rin maging witness ninyo, mas naman kami makarating at hindi makausap. And we pray, O God, for your help and grace, especially for our brothers and sisters who are sick among us. Hindi kawaman ng kalakasan, ang galing ng mga kondisyon. Salamat din po Ama sa biyaya ng pagkain naman na naging nakahanda o nakikonsol sa buwan. Pagpalain po naman ng kalakasan sa mga mga. At pagpalain na rin po Ama ang fellowship sa po ito na kaya tinalagin sa ngalan ng Panginoon Jesus. So, kaya, di ba?